na mo laban sa kaaway. Kaaway. Sa 5, lahat kong pangako, O Diyos, iyong alam, at ang haba mong lingkod, tunay na bigyan ng pamana na iyong inilaan sa nagpapangaral sa iyong pangalan. Sa 7, palaharin niya sa iyong harapan, sana'y magpatuloy habang nabubuhay. Kaya naman siya ay iyong lukuban ng iyong pag-ibig na walang kapantay. Sa 8, sabi tayo, at kung tayo ikawin ako'y magandang sa iyo araw-araw. Uli ng salita ng Diyos at ibinibasa ng langit po tayo. O Diyos ang manaming banal at nagkailan sa lahat. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay sama-sama na dumulog. Lumalapit, Lord, sa iyong mahal na presensya. Unang-una, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, Lord Diyos, sa dakilang pag-iingat mo sa bawat sasayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa pagbiyaya at pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord Diyos, sa nakalipas na mga araw. Lord, sa araw na ito, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa bawat kapatiran namin, Panginoon. Na Panginoon, nagkatipon-tipon sa buhay pananambangan. Pagkita-kita kami, Panginoon, sa aming mga kapatiran upang kami, Panginoon, ay patuloy din mag-aral sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil ang araw na ito, Panginoon, araw na banal, Panginoon, upang ang lahat ng mga tao, Panginoon, na nilalang mo, Diyos, malaala, Panginoon, ang araw na ito, nilaan mo, Panginoon, upang ikaw, O Diyos, aming purihin at pasalamatan sa dakilang pag-ibig na pinapakita mo sa aming Panginoon. Panginoon, nandito kayo, Panginoon, upang matututo sa iyong masalita, Panginoon. Nandito kayo, Panginoon, upang magkaroon kayo, Panginoon, ibang mga pagkain, Panginoon, ang buhay, Panginoon, tayong mga salita, O Diyos. Lalong-lalo, Panginoon, na mapakinggan namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, galing sa aming nagtuturo, Panginoon, upang, O Diyos, ang bawat sa amin, tumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, turuan mo kayo, Panginoon, sa iyong kaparaanan, Panginoon, dahil sa aming kakayanan, Panginoon, di namin alam, Panginoon, ang aming gagawin, Panginoon, kung wala ang gabay mo sa aming buhay, O Diyos. Na, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pagkataon na tulad na ito, Panginoon, ng pagkakatipon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, O Diyos. Na, Panginoon, aming dadalangin, Panginoon, sa oras na ito, lalo-lalo, Panginoon, aming mga kapatiran, O Diyos, na hindi may iwanan, Panginoon, pumapasok sa kailang mga trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang gabayan, patuloy mong ingatan, Panginoon, ang bawat sa saan, Panginoon, upang malala na, Panginoon, ang araw na ito, kung saan, Panginoon, ito ang litaan mo, O Diyos, upang kayo, Panginoon, pagkatimutipot, pulingin at nagilahin ka, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami at gabayan mo, O Diyos, ang aming pagkakatipon na ito, Panginoon, mula sa umpisa hanggang matapos, O Diyos, na ikaw, Panginoon, makikita, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang aming mga gawain, Panginoon, dahil ito, Panginoon, ay nilaan namin, Panginoon, para lamang sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangilagan. Kaya, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, nagpapasalamat po kayo, Panginoon, at ikaw, O Diyos, nagbigay sa amin ng kaligtasan upang kami, Panginoon, magpapatuloy sa aming buhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Ikaw, O Diyos, makikita sa aming buhay ang kami, O Diyos, lumalakad ayon sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa pagkataon ito, napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, purihin ka namin at dakilahin sa umaga ito, Diyos. Tudalangin namin sa iyo, Mas, pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan na po natin ang ating Diyos. Good morning, everybody. Isang kagalakan na muli makasama kayo sa pagpupuri at sa pagsamba sa umaga ito. Purihin ang Diyos ang lahat na nilikha, ang
Sadyang kaibuti ng ating Diyos, ang pag-ibig niya kailanman ay hindi magmamaliw, hindi magbabago. Ibinigay niya ang kanyang buhay to set us free. Ang ating Diyos na siyang tumubos, umibig, at nabigay ng lahat sa atin. Ang ating buong puso, everything that we are. Kung anong meron tayo, is a gift from God. At ang buhay na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin ay nararapat lamang na siya ay ating sambahin, papurihan at pakilain. Panginoon, thank you for the past year that you are faithful. At maging sa taong ito, Panginoon, alam namin that you will continue to pour out your blessings upon us. You will continue to shower us with your love. In spite of all our shortcomings, Lord, makakaasa kami dahil in you, Jesus, sa inyong piling, O Diyos, meron kaming kapayapaan, meron kaming kapanatagan. We have the peace and the grace to continue at whatever lives takes us, ay naroon ang iyong provision at iyong pagsama. Salamat po muli namin, Panginoon Jesus. Hila ka. Thank you for giving your life for us. You give it all for me. My soul desire, my
gabing ito. Ang nais namin, Diyos, ay makasama ka. Sabay-sabay namin itinataas ang aming mga puso sa inyong pagsamba, Panginoon. Kami ay nananabik sa inyo, sa piling niyo, Panginoon. Sa piling niyo lamang ang nais namin. Sinasamba namin, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Papuri sa inyo, aming Diyos. This is my life, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my ang buhay na kasama si Lord ay hindi laging madali. May mga araw na puno ng kalalakan, pero may mga araw din mabigat sa pakiramdam. But whether we're on the mountaintop or in the valley, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatiling sa man. Faithful in the waiting you are.
will never be the same sapagkat our God is an unstoppable God. Ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay na ito ay nararapat lamang, Lord, na papurihan at sambahin. And once more, let's all sing that the promise of the Lord will never change. Your promises remain forever and ever. You won't fade away. You never change. You're unchanging God. You will never change. You're unchanging God. Your promises remain forever and ever. You won't fade away. Never change. You're unchanging God. You will never change. You're unchanging God. Praises and honor to our unchanging God, the one whom we worship and the one whom we serve. Sa Kanya ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay, ang ating Panginoon sa Kristo. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Sige po, tayo lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga po, hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin, simula noon hanggang ngayon. Maraming pong salamat patuloy sa pag-unawa, pagpapatawad ng Panginoon sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy pag-ibig mo na ipinadarama sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin po namin, Lord Diyos, tanggapin mo ang mataas na papuri, mataas na pagsabat paglalahati namin sa iyong dakilang pangalan. Salamat po ng maraming, Panginoon, sa iyong kabutihan na patuloy na pinadarama sa buhay po namin. Dalangin po namin, Lord Diyos, sa aming bansa. Ikaw, O Diyos, sa patuloy nga po na mamuna at gumabay sa aming presidente at sa lahat po na namumuno, Panginoon, sa aming bansa ngayon. Dalangin po po, Panginoon, magkaroon sila, O Diyos, ng banal na pagkatawag sa iyo. At tunay nga, Panginoon, magampanan nila, Panginoon, bawat tungkulin nila, Panginoon, upang, O Diyos, sa aming bansa ay tunay nga po na umahon at matigil din, Panginoon, ang korupsyon sa aming bansa. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na ikaw po ang tunay na nakikilos sa aming bansa ngayon. Dalangin din daw, Panginoon, namin sa iyong bayan harapan ang bawat iyong mga lingkod. Ikaw, O Diyos, patuloy na kumilos, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy nga, Panginoon, magampanan nila, Panginoon, ang pagkatawag mo, Panginoon, sa kanila. Ano mang paglilingkod, Panginoon, na kailang ginagawa, Panginoon, para sa iyo, ay patuloy mo silang samahan at pangunahan mo. Sapagkat hindi po biro, Panginoon, na maglingkod, Panginoon, para sa iyo. Ngunit maraming pong salamat sapagkat binibigyan mo kami, O Diyos, sa pagkakataon na ikaw ang aming paglingkuran. Kaya dalangin po namin, O Diyos, sa aming paglilingkod sa iyo, kami patuloy mo samahan at pangunahan. Ang dalangin po namin, ikaw patuloy na mahayag sa iyong mga panalita, sa iyong mga gawa. Pabigyan ka namin, O Diyos, sa mataas sa papuri pagsamba. Dalangin po namin, Panginoon, ang gawain sa pulo, maging sa gawain po dito. Ang pagsama at pagtunay na patnubay, Panginoon, ng Banal Espiritu, ang aming hinihiling, O Diyos, ang siyang mamuna. At tunay nga, Panginoon, na may mensahe, Panginoon, na dadalhin sa araw pang ito. Ikaw, O Diyos, at tunay po na kumilos, Panginoon, sa magdadala po ng mensahe. Salamat, Panginoon, sa iyo namin patuloy na ipinapasalamat at dinakakila ng dakilang pangalan sa tanging pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen.
Good morning po ulit sa ating lahat. Morning. Another long time no see. No? Medyo tagal tayo bago nakikita ulit. So ngayon pong umaga ay ating pong pag-usapan yung tema ng CBCC Pulo. No? Ngayong taon ito. Ang tawag po doon ay Unstoppable in Mission. Yan. Saan po magaling ang ating misyon? Unstoppable in Mission. Wala pa po yung ating pamagat po ay we should be unstoppable in doing God's mission. Ayan. So dapat hindi tayo napipigilan, kahit na parang isang binata, na sabi niya dun sa nililigawan niya, kahit harangan ako ng siba, hindi ako mapipigilan, pero umambun lang, hindi nakarating. So unstoppable, we should be unstoppable in doing God's mission. Ang ating pong verse, galing po sa Acts, chapter 5, verse 38, hanggang sa susunod na talata. Basahin ko po yung 38. Ang sabi po dito, we should keep away from these men for now. We should leave them alone. I can guarantee that if the plan they put into action is of human origin, it will fail. Sino pong may sabi nga? Yan po ay si Gamaliel, Si Gamaliel po, noong mga panahon na yun, ay siyang pinaka-leader ng mga Pariseyo. Kumbaga siya po ang pinaka-chairman o president, ng Pariseyo. At siya rin po ang mentor ni Saulo, na naging si Apostle Paul, Dahil si Apostle Paul po ay dating isa ring Pariseyo. Sa Acts 5:39, pakibasa nga po. Ready, begin. Ayan, so ang statement po ni Gamaliel, sabi niya, however, if it is from God, you won't be able to stop them. You may even discover that you're fighting against God. So totoo po yung sinasabi ni Gamaliel, ng mga panahon na yon. Sabi niya, pabayaan mo sila kasi doon po lumalaganap yung yung umpisa ng Kristyanismo ng mga panahon na yon. Kamamatay lang po ng Panginoon Jesus, kababalik lang niya sa langit. At ang mga naiwan ay yung kanyang mga apostol. At yung kanyang mga apostol, sila po nagpapalaganap ng Kristyanismo ng panahon na yon. At sabi nga ni Gamaliel, pabayaan niya lang sila. Kasi kung gawain na yan ay hindi galing sa Diyos, sigurado yan ay hindi magtatagumpay. Pero, sabi niya, kung yan ay talagang galing sa Diyos, hindi mo sila mapipigilan. Amen, mga kapatid? Amen. Ibig sabihin, nandun na yung word na unstoppable. Hindi mo sila mapipigilan at madidiscovery mo, baka nga madiscovery mo na ikaw ay lumalaban sa kalooban ng Diyos. So, purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon, tayo po sa mandaling manalangin. Nakilang Diyos, sabi yung mga na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Dalangin namin ng Diyos, tuwa po kayong magbigay ng sapat na katalinuhan sa bawat isa sa amin upang amin po may sa isip, may sa puso, at higit sa lahat, amin po may sa buhay ang amin pong pag-aaralan ngayong umaga. Ito po ang aming samtalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Yan, Amen. So, si Gamaliel po ay siyang high priest. Yan. Si Gamaliel ay siyang high priest ng, sabi ko nga, ng Pharisees during that time. Is saying that no one can thwart God's purposes. If it is from God, it prevails. Tama naman po yan.
Ano? Sa Acts 9:20, he immediately began to spread the word in their synagogues that Jesus was the Son of God. Dito po si Apostol Pablo, nung siya convert, ano? Alam naman natin si Apostol Pablo ay isa sa pinakamatinding persecutor ng Kristiyano noong mga panahon na yun, ano? Pero nung siya po ay ma-convert sa 9:20, sabi niya, he immediately began to spread the word in their synagogues that Jesus was the Son of God. Tandaan niyo, no? Hindi na siya nagpatumpi-tumpi pa, nagpatuntik-tumpi. Agad-agad siya po'y nangaral, no? Kaya nga, ang resulta sa 9:21, everyone who heard him was amazed. So, nagtataka yung mga nakakarinig sa kanyang pangaral, ano? Ano sabi nila? They asked, isn't this the man who destroyed those who worship the one named Jesus in Jerusalem? Sabi niya, hindi ba ito yung tiga-usig ng mga Kristiyano? Bakit siya nangangaral na ngayon? No? So, nagtataka po sila. At sabi pa nila, didn't he come here to take these worshippers as prisoners to the chief priest in Jerusalem? Totoo naman, ano? Kaya siya nagpunta dun sa lugar na yon para hulihin yung mga mananampalataya at ibalik sila doon sa Jerusalem. Meron pa nga siyang mission order, no? Galing sa high priest, sa high priest noon. Galing sa pinakamataas na mga namumuno, mga spiritual leaders noong araw, no? Meron siyang mission order. Kaya lang, nung mapunta na siya doon sa lugar na yon, siya nga po ay nakakita ng matinding liwanag. At dahil doon, nakausap siya ng Panginoon, no? Sabi ng Panginoon, huwag mo akong usigin, no? So, nagtanong siya, sino po kayo? At nalaman niya, siya nga ang Panginoon, Yesu Cristo, no? Sa panahon yun, siya pinabulag ng 3 araw. So, wala po siyang pagkain 3 araw. Tapos, may lutusan para siya ipanalangin para matanggal yung kanyang pagkabulag. At nung after 3 days, siya nga po ay natanggal na yung pagkabulag. Pagkatapos niya kumain, agad-agad siya po yung nagpabaptize, and then siya po ay nag-umpisa mangaral. So, unstoppable service to God is rooted in His power. Sabihin mo nga sa iyong katabi, power. May power ang Panginoon. Amen? Yan. Pag galing sa Diyos, talagang very powerful po yan. Not in human effort. Gano'n tayo magaling, hindi po natin kayang gawin yung pinagagawa ng Diyos sa atin kung wala yung kanyang power. Galing sa Kanya. So, unang-unang ating kong puntos, unstoppable service to God is fueled by the Holy Spirit. Amen po mga kapatid. So talagang ang nagbibigay sa atin ng unstoppable service to God, ang nagtutulak po niyan, ano po, yung parang pinaka-gasolina po natin para tayo kumilos, no? Kung sa sasakyan, hindi tatakbo yan pag wala ito. So it is fueled by the Holy Spirit. Ano po sabi sa Acts 4:29? Lord, pay attention to their threats now and allow us to speak your word boldly. Ito po yung panalangin ng mga Kristiyano noon, ano? Sabi niya, tingnan mo, tinatakot nila kami, pinahirapan nila kami, pero bigyan mo kami ng lakas. Allow us to speak your word boldly, no? May katapangan. At sabi sa Acts 4:30, show your power by healing. Anong kahilingan nila? Dapat may pakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling. Ano pa? Performing miracles and doing
amazing things through the power and the name of your holy servant, Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen? Kaya nga po, pag nananalangin tayo, ano sabi natin sa uli? In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Yan. So, palagi magkasama po yan, no? Lord and Savior. Hindi pwedeng Savior lang. Kailangan Lord din. At sabi niya sa 4:31, when they had finished praying, their meeting place shook. All of them were filled with the Holy Spirit and continued to speak God's word boldly. Tingnan nyo, dahil sa kanilang panalangin, no? Nayanig yung lugar na kanilang pinalalagyan. At pagkatapos noon, lahat sila ay napuno ng banal na Espiritu. They were filled with the Holy Spirit. Refilling lang po ito kasi tapos na yung pagpasok ng banal na Spirit sa kanila nung Pentecostes. Ano? At dahil doon, they continued to speak God's word boldly. May katapangan. So ano po dapat gawin ng mga believers? Believers must rely on the Holy Spirit for boldness. As disciples prayed and spoke the word fearlessly. No? Punong-puno ng katapangan. Saan po galing nga yung katapangan nila? Sa banal na Espiritu ng Diyos. Lahat po tayo meron ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Ano? Dito lang? Wala din. Mukhang mali. Ulitin ko. Nasa ating ba ang banal na Espiritu? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ayan, so all Christians should prioritize prayer for spirit filling in daily ministry and counseling. Handa natin mga kapatid, no? Huwag natin kalilimutan ang pananalangin. Sa umaga, sa gabi, kahit anong oras, dapat nananalangin tayo. Sabi nga ng Biblia, pray unceasingly. Hindi naman ibig sabihin, maghapon ka nakaluhod. Ano, yung buhay natin, yung ginagawa natin, pag ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, parang prayer po yan sa harapan ng Diyos. Yung ating koneksyon sa Diyos, hindi po yan napuputol maghapon. Amen? Maliban sa gumagawa na lang kayo ng hindi para sa Diyos, putol po yan pagka ganyan. No? So we all should prioritize prayer for spirit filling in daily ministry and counseling. Tanda natin, araw-araw po yan. Oras-oras pa nga. So number 2 point po natin, unstoppable service to God should be driven by divine purpose. Ano ibig sabihin natin po dyan? Sabi ko sa Acts 1:7, Jesus told them, you don't need to know about times or periods that the Father has determined by His own authority. Kasi may mga tinatanong sila eh. Hindi naman konektado eh doon sa kanilang misyon. Kaya sabi niya sa 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Ngayon, inulit na naman, ano? May power talaga. Then you will be my witnesses to testify about me in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Saan po yung Jerusalem natin? Ang Jerusalem ninyo dito sa lugar na ito. Community po ninyo yan. Immediate community ng Jerusalem. Pag lumabas ka na ng ibang barangay, yan po ay Judea na. At pag lumabas ka pa ng mas malayo, Samaria na po yan. At pag ikaw ay lumabas na ng buong mundo, ends of the earth na po yan. Ano? So hindi po tayo limited dito lang sa lugar natin. So service advances from Jerusalem to the ends of the earth. Commission driven despite hindrances.
Sabi nga po sa Bible study kanina, bakit makipot ang daan? No? Ikaw nga ay mananampalataya, pinapahirapan ka pa. Sabi po sa saling ng binasa ko, yun daw po ay training. Amen? Training po yan. Yung mga pagsubok na yan, yung mga kahirapan na yan. Training po yan. Parang ginto na dinadalisay, pinadadaan sa saan? Apoy. Para yung mga impurities matanggal. Ano? Para maging 100%, hindi po kayang maging 100% ang gold. Yung po ating 24 carats na pinakamatindi na ay 99.97% gold. O hindi pa rin 100, ano? May 0.03% pa rin na dumi na nandoon. Hindi na kayang alisin po yun. Pero pagdating sa langit, 100% na po yan. Amen? Yung ating pong lalakaran doon na gintong kalsada, 100% good po yun. Ano? Hindi kagaya din sa mundo, 99.97% lang. Hindi 100. So like Paul, ayaw na naman. Yan. Sige, ikaw na lang kapatid. Like Paul, immediate obedience, multiplied impact, edifying the church. So yung pagsunod po ni Pablo agad-agad, no, hindi na siya nagantay, ay pinadami po niya yung resulta, no? Na napaganda. It edified the church. Itinas niya yung iglesia, yung church. So early church growth, sa kapatid, pakimove. Isa lang. Sumobra. Yan. Early church growth and arrest. Gamaliel noted, you might be found opposing God. So kahit sila po'y naaresto, sila po'y kinukulong, sila po'y pinahirapan, no? Hindi po sila napigilan. Dahil sila ay unstoppable. Amen? So, dapat tayo rin, no? Ano ba misyon talaga ng church? Ano ba misyon ng mga mananampalataya? Isa lang po. Yan po ay sundin yung Great Commission. Kaya nga po, unstoppable mission. Yan yung Great Commission. Make disciples. Ano pa? Baptizing them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and teaching them all. Ano ituturo? Lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi po pinipili lang. Amen? O mamaya sabihin natin, ito madali lang ito susundin ko ito. Ito mahirap ito, medyo. Hindi ko kaya ito. Hindi po ganon. Lahat po na nakasulat doon, na utos ng Diyos, kailangan sundin natin. Amen? Ayan. Mas marami na naman dito. So we should identify our own area, like Jerusalem, local outreach po yan, and commit consistent witnessing. Alam niyo, lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, kapag hindi tayo nagbabahagi, lahat ng ginagawa po natin is to support yung Great Commission. Kaya po tayo nagkakaroon ng fellowship. It is to support the Great Commission. Yung lahat ng natututunan natin sa ating pag-aaral, yan po ay para suportahan yung sharing and Great Commission. No? Hindi po yan tayo para maging matalino lang, magaling lang. Ginagamit po natin yan sa Great Commission. Amen? Parang nalungkot na kayo. Number 3, ano po? Unstoppable service to God is unhindered by opposition. Kahit maraming sumasalungat, no? Sabi mo kanina, parang yung binatang matapang, no? Na kahit karangan daw siya ng kanyon, siya ay tutuloy pa rin. Yan. So, unhindered by opposition.
Sabi ko sa Acts 28:30, Paul rented a place to live for 2 full years and welcomed everyone who came to him. Imagine ninyo, no? 2 taon. No? Siya po'y nangungupahan lang sa isang lugar. Pero lahat ng pumupunta sa kanya ay wini-welcome niya at sinishare niya ng good news of salvation. At sa 31, sabi, he spread the message about God's kingdom and taught very boldly about the Lord Jesus Christ. Ano po nangyari dahil sa ginawa niya, no? Dahil siya ay very boldly teaching about God's kingdom at tinuturo niya sa lahat ng kanyang kausap. Ano nangyari? No one stopped him. Hindi po siya napigilan. Amen? Sa madalit sabi, siya ay naging unstoppable. So Paul proclaimed God, Christ, boldly, without hindrance, modeling resilient service. Ano yung resilient service? Yung matyaga talaga. Wala talagang tigil, no? Walang tigil. Kahit na pinahirapan, sabi nga ni Elder Yakin kanina, no? Kristiyano ka na nga, pinahirapan ka pa. Pero totoo po yun, no? Kasi masakit ang daan. Hindi po yan maluwag. Mahirap pong dumaan dyan. So he continued to comfort, encourage, and admonish one another to abide in love amidst life uncertainty. Marami po tayong hindi kasiguruhan sa buhay. Amen? Pag naglalakad-lakad lang tayo, bigla na lang tayong masagi ng sasakyan. Hindi natin alam yun. Ano? Pero nangyayari. Pero siya, kahit ganon, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagbibigay ng comfort sa kanyang mga kapatid. In-encourage pa rin niya. At siya po ay sumasaway kapag nakakita ng kamalian. Kahit na mahirap ang buhay. Hebrews 11:1, ano po sabi? Faith assures us of things we expect and convinces us of the existence of things we cannot see. Kahit hindi natin nakikita, alam natin nandyan. Amen? Hindi po natin nakikita ang Diyos. Kaya pag ang sinabi mo to is to believe, tapos ka na. Hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Hindi mo nakikita eh. Pero nararanasan po natin yung kanyang pagkilos. Amen? Amen. Nararanasan natin yung pagkilos niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin siya kinakailangan makita para tayo sumampalataya. We know that all things work together, sabi sa Romans 8:28, for the good of those who love God, those whom He has called according to His plan. Para po mangyari ito, dapat tayo ay umiibig sa Diyos. Amen? Yun po sabi, requirement. We know that all things work together for the good of those who love God, those whom He has called according to His plan. Ito po ay madalas sinasabi, no? Yung sa mga premarital counseling. Ano po sabi dyan? We can teach couples unstoppable commitment when encountering trials. Lalo sa bagong magiging mag-asawa, no? Darating at darating po yung trials na yan. Hindi tayo dapat magtaka, no? Hindi akala natin palagi na lang pag nag-asawa ka, bed of roses. Tanda natin, yung roses, may tinik. Amen? Eh, hindi bulaklak nang nailagay, nasamahan ng tinik. Paghiga mo ngayon, ang sakit. Natusok ka ng tinik. Okay? Palagay ko naman, na iintindihan yan, mga kapatid. Ano? So, pag kayo po ay nagpapayo sa bagong mag-asawa, dapat
Ituro natin sa kanila yung unstoppable commitment even when encountering trials. Kasi po, sa kasalang Kristiyano, walang hiwalayan. Wala naman dito sa kabila. Ano ba yan? Sa kasalang Kristiyano, walang hiwalayan. Amen? Kulang pa rin. Okay, para po sa summary, mga kapatid, ang ating pinag-usapan ngayong umaga. We should be unstoppable in doing God's mission. Ang verse po natin, Acts 5:38, we should keep away from these men for now. We should leave them alone. I can guarantee that if the plan they put into action is of human origin, it will fail. Kahit na po yung mga tao sa simula, akala nila palaging tagumpay yung kanilang plano, later on discourage po yan. Pag hindi po yan, galing sa Diyos. Amen po? Amen. However, if it is from God, you won't be able to stop them. Unstoppable po yan. Kung yan ay galing sa Diyos, you may even discover that you're fighting against God. So, unstoppable service, yan, is fueled by the Holy Spirit. Unstoppable service to God should be driven by divine purpose. Unstoppable service to God is unhindered by opposition. Para po sa ating conclusion and life application, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Ang masasabi ko dito sa CBCC Banay-Banay, we should become the unstoppable church. Amen, mga kapatid? Amen. We should surrender to God's will. Amen. We should proclaim the word boldly. Amen. We should serve relentlessly. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka po namin sa lahat ng aming pong natutunan ngayong umaga. Tuloy-tuloy po, hiniling namin sa bawat isa, mabigyan mo kami ng unstoppable faith, unstoppable boldness in sharing your word. May we be resilient in all areas of ministry where you assigned us, each and every one of us. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat may pagsabi na Amen and Amen. Palangman po namin ang ating Panginoon. Hallelujah. Unstoppable service to God ay pagbibigay ng buong sarili, being passionate, at pagsuko sa kanyang kalooban. Ito ay pagmamahal, paglilingkod, at pagbabahagi ng kanyang salita, fueled by the Spirit and driven by His divine purpose. Muli natin awitan ng ating Panginoon.
hindi nagbabago. Mula noon ngayon hanggang magpakailanman. Amen? Parang mahina po. Amen po ba? Amen. At this point po ay tayo po ay nadako po sa ating pagbibigay at naalala ko din po yung sabi ka na ni Elder Yaki na dati nagtitis tayo sa mainit pero ngayon po ay may malamig na at medyo malamig dahil may problema yung isang member natin. So, naisip ko po kanina habang nabanggit po ni Elder Yaki regarding na nagtitis tayo sa mainit. Bilang testimonial din po na una kong nakarating dito sa Bani-Bani way back 2015 or 16 first na nagpakanta ako nun dito na napakainit po talaga as in yung wala pa yung kisame, wala pang aircon, as in talagang open pa to, may bintana to, tumili na to, magkabila bintana, tapos rektang bubong, talagang as in talaga pagka yung nagpupo, ikaw hindi lang yung init ng spirit pero pati physical na init talaga makakatawa mo, pero sa biyaya ng Panginoon ay binigyan niya tayo ng blessing na malamig sa loob. Amen? Amen. At yan po ay hindi magiging posible kung hindi po tayo nagtulong-tulong at kung hindi po tayo patuloy na nagtapat sa Panginoon. At sa dako nga po ito ay sinasabi nga sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 7 na ang bawat isa ay dapat magbigay na naayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ayun po, so for over a years po na pagtatapat natin sa Panginoon, ito po yung naging resulta at alam ko na darating yung time na mag-expand pa ang Bani-Banay at ang church na ito. Amen? Kaya po sa dakong ito tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa Panginoon. Sige po, tayo po magbigay. Sa pagkakataon po ito sa kabuuan po ng Bani-Bani, muli po nagpapasalamat po kami sa patuloy ninyong pakikisa sa bawat gawain ng ating CBCC Bani-Bani. Sige po, tayo sa madaling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na biyaya na binibigay mo sa bawat isa po. Salamat Panginoon sa patuloy na biyaya
at walang sawang pagbibigay ng mga blessings sa bawat isa. At dalangin namin, Panginoon, na sa oras na ito ay kayo patuloy na kumilos, Panginoon, at pagpalain mo nga po nawa ang bawat isa na nakiisa sa iyong gawain. Pagpalain mo po nawa ang mga salaping ito na inihado para sa iyong gawain at mas mapalawak pa ang iyong gawain at mas magamit pa upang patuloy na reach out namin ang mga kaluluwa na nangangailangan ng paglinga po, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy namin na tinataas ang mga kaluluwa to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayun po, sige po, sa pagpapatuloy naman po ng ating announcements ay patuloy din po ang ating mga gawain. Every Wednesday po ang ating prayer meeting. So this coming Wednesday ang ating prayer meeting, 6 o'clock p.m. onwards. At every Sunday naman po, 9 o'clock ang Adult Sunday School na ginagawa po dito sa Worship Hall. Kasabay din po sa kabila naman ay ang Youth Sunday School, 9 a.m. din po hanggang 9:30. And simultaneous naman po, kasunod naman po Sunday School Kids na nagsisimula ng 9:30 ng umaga. And kasabay din ang Sunday Worship Service or Sunday Service proper po, 9:30 a.m. to 11:30. And this coming February 15, sa mga couples, ayun po isa po paanyaya po na join together with the CBCC Main na may temang Unstoppable Together. Ito po ay couples fellowship po at nabanggit naman po ni Pastor last Sunday po na sa biyaya po ng Panginoon ay ang kalahati po ng registration fee ay sasagutin po ng bani-bani. Basta naman po magpalista lamang po yung mga couples po from our CBCC Bani-Banay na nadadalo po this coming next Sunday, February 15. And the time po ay 2:00 ng hapon sa CBCC Main. So yung mga mag-asawa po, mga couples na nag-iisip na mag-date, ayun po, mas mainam na mag-date na lang po sa CBCC Main. At ayun po ay may the love of the Lord po. Amen? Amen. Yan po sa mga couples. And dagdag din po na announcement po after po ng couples fellowship po ay sa February 22 ay maaga po na inaanunsyo at wala po sa natin. Ayun po, sa February 22 po ay inaayahan po lahat ng mga workers ng CBCC Bani-Banay na magkakawan po tayo ng first Workers Empowerment Meeting po this coming February 22, alauna po ng hapon. And yung mga agendas po ay ibababa po sa mga ministry heads at baka may mga kawagdagang agendas pa po from Pastor. So yung mga agendas po ay sabihin po kay Pastor, baka may mga dagdag pa po siya ay ibababa na naman po wala po sa amin sa BOT po. Yan po, magkasama po yung BOT and also po yung mga workers po ay isang meeting po tayo this coming February 22, alauna po ng hapon sa mga workers. And sa mga workers din po na wala po dito ay pwede po natin sila sabihan yun po na dumalo po sa workers meeting po this 4th Sunday. So bago po tayo magtapos ay ang CBCC Bani-Banay din po mula po sa pabunari nagpapasalamat din po sa pagsuporta po ngayong Sunday ng ating CBCC Main sa pangunguna po ni Sir Madel and Sir Mike. And hindi naman po yun kung ating po napapansin ay meron po tayong import at visitor po na nakasama din po natin sa pagpupuri po sa Panginoon. Si Nicole Novilla and Vincent Tolentino. Ayan po, puri po ang mga puri po ng Panginoon sa buhay nila na patuloy na ginagamit. Tinatawagan ko po si Elder Eliel para may panalangin din po. Tayo lahat, panalangin natin ating mga
Mga bisita pa rin natin to, mga bisita. Sila si mga worker din sa pulo. Sabi ko, O Diyos naman may banal at pagkapangyarihan sa lahat. So bakit o Diyos ay patuloy kami dumulog at lumalapit sa iyong mga presensya. Napapasalamat po kayo Panginoon sa bawat mga kapatiran Panginoon na kasama namin Panginoon mula sa pulo Panginoon sa kanilang first time na pagpunta dito sa aming pananambahan. At sa Panginoon ay nagbigay sa amin Panginoon ng pagpulit salamat kasama sa mga worker din Panginoon sa Paniban sa pulo. Lord, patuloy mo silang patnubayan, patuloy mo kong ingatan ang bawat isa sa kanila Panginoon. Na itong mga gawain ito Panginoon para sa iyo ay kapagbigay ng kaluguran Panginoon sa bawat isa Panginoon. Lord, nagpasalamat po kami Panginoon sa kanilang mga buhay na ginagamit po Panginoon sa gawain ito o Diyos upang ikaw Panginoon ay lalo makilala Panginoon ng bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa kanilang buhay Panginoon sa ministry Panginoon sa music ministry Panginoon at patuloy mo silang gabayan at samahan Panginoon. Lalo Panginoon kung sila Panginoon nagtatrabaho, nag-aaral Panginoon. Ikaw Panginoon ay maggabay sa kanila, tulungan po sila Panginoon. Ang bawat isa sa amin Panginoon ay lumalakad ayon sa kalooban. Lord, maraming salamat sa iyo Panginoon, kabutihan, pag-ibig na pinapakita mo sa bawat isa sa amin Panginoon. Kaya Panginoon, aming kang pinupuri, pinasalamatan at dinakilaw Diyos na ikaw ay karapat-dapat na pagkasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat Panginoon, aming kapurihin at dakilain sa mga ito Diyos. Tundalangin naman siya Ama sa pangalan ni Jesus ang ito pagligtas. Amen and amen. Sige po, manatili tayo nakatayo at para sa closing prayer benediction na tawag po Pastor King. And to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, the glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.